Attorney Vic Rodriguez nag-launch ng kanyang libro sa isang hotel sa Pasig City ay idinitalye ng dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang sinapit niya sa kamay ng mga Marcos 79 days niyang panunungkulan sa kabinet. Si Attorney Vic ay malapit na kaibigan at nagsisilbing Chief of Staff at Chief Strategist ni Bongbong Marcos noong 2022 election. Panoorin natin ang buong detalye. Sa launching na kanyang tell-all book sa isang hotel sa Pasig City, ay idinitalye na dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang mga sinapit niya sa kamay ng mga Marcos sa 79 na araw niyang pagsisilbi sa gabinete. Si Rodriguez ay malapit na kaibigan at nagsilbing Chief of Staff at Chief Strategist ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Siya rin ang abogado ni Marcos Jr. sa electoral protest laban kay Vice President Leni Robredo noong 2016. Mga panahon na walang kakampi ang pamilya Marcos matapos matalo sa VP race. Sa kanyang libro na inakda ng veteranong manunulat na si Jerry Lirio ay inilahad ni Rodriguez kung paano nagkaroon ng lamat ang samahan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Lalo na't may mga gusto raw ipasok si Araneta Marcos sa revenue generating ng mga tanggapan gaya ng Bureau of Customs, BIR, PAGCOR at PCSO. Pati na ang pagpapatawag ni Araneta Marcos ng meeting sa Malacanang sa mga gabinete. Kwento ni Rodriguez na mistulang pinasusunod siya ng unang ginang gayong wala naman daw itong mandato sa taong bayan. There are those who want to be appointed right away and get in the line ahead of those that we were processing before them. Kaya lang, bulong dito, bulong dyan, paninira doon. Binanggit rin ito sa kanyang libro na ginusto ng First Lady na magkaroon ng kapangyarihan sa usapin ng military appointments. Kung matatandaan sa unang bahagi ng Marcos Jr. administration, ilang beses na nagkaroon ng rigodon sa Armed Forces of the Philippines. Ilan sa mga naapektuhan ay sina dating AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro at dating Intelligence Service Chief Brigadier General Marcelito Chufilo. Batay sa libro, nagalit raw si Araneta Marcos sa report ni General Chopilo ng ISAF na may namumuong anti-Rodriguez group sa gabinete. Dahil dyan, inakusahan raw ni Araneta Marcos Rodriguez ng wiretapping sa kanyang pamilya gamit ang ISAF. Kung matatandaan, naglabas noon ng video si Araneta Marcos kasama si dating PSB Chief Brigadier General Ramon Zagala kung saan pinabulaanan nito na may kinalaman siya sa mga appointments sa gobyerno. Pero nakadetalye sa libro ni Rodriguez ang totoong mga nangyari. Kailangan yung meron lang mandato ang nagdedesisyon. Maaari kang humingi ng payo, natural. At maaari kang humingi ng wisdom, legal or non-legal advice. But at the end of the day, it's the call of the one who was elected into office as president and no one else. Dahil sa mga issue sa kanila ng First Lady, ay napilitan raw mag-resign si Rodriguez bilang ES kahit may alok sa kanya na maging Presidential Chief of Staff. Samantala, natanong naman si Rodriguez kung naniniwala ba siya na ang First Lady na at hindi ang Pangulo ang nagpapatakbo sa bansa. Hindi ako naniniwala na yun yung direksyon na kung hahayaan mo siyang mag-decision ng pang-sit. Hindi ako naniniwala yun ang direksyon ni Presidente Marcos. So could be what's happening now are the result of the influence of some, of one, or of many. Sinagot ni Rodriguez ang tanong kung dapat na bang mag-resign sa pwesto si Marcos Jr. Sa kabila ito na matinding pressure mula sa publiko sa Maisog Peace Rally na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa buong mundo. Ferdinand Marcos Sr., for all his many shortcomings, meron din siyang objectively, I'm looking at him. Nung dulo na, February of 1986, nung sinabihan siyang cut and cut clean, doon mo makikita, supply na, in shambles na ang ating bansa, yet he cut and cut clean, he stepped down. Dahil nasiisip niya siguro na hindi na siya mabuti sa Pilipino. At kung dan natin susundin na kung ano yung puno, siya rin ang bunga, sana, sa aspeto ngayon, positibo yan na hindi na ako mabuti sa bansa, I'll step down, alis na lang ako. That was the puno noong 1986, noong February. We'll see if the bunga on that positive appreciation of things will step up and do the supreme sacrifice and follow the footstep of the father.